Ah, Magandang umaga mga katresyor. Binalikan natin yung area na kung saan na-reading na natin yung isa. Ito yung X, saka yung itong dot. Ito yung isa, ito yung isa, yun yung isa. Ito nahanap na natin doon. Ito ngayon yung hahanapin natin. Ito, ang turo niya ay papunta doon siya nakaharap mga katresyor. Pupuntahan natin doon kung ano ang nandun. Kaya ito ay hindi nabuo yun ng una kong video dahil pag binuo natin yun, ang paghahanap ay mapo-full storage yung cellphone ko kasi mahinang version lang yung gamit kong cellphone. Dito mga katresyor ay mayroon siyang counter kung saan ay mayroon nang magbutas nito pero wala silang nakuha kasi hindi nila alam basahin ang sign. Yan o mga katresyor, ito yung tuwi doon. Yan, binutasan yan, yan o, butas yan sa gilid niya, tapos sa ilalim binutasan din. Ang sign dito mga katresyor ay ito yung butas, yan o, yung butas na parang naka bulubod ba o parang naka bend na parang spring, yan o, dyan na parang naka spring yung nakapulipot. Saka sa taas niya ay merong guhit talaga yan o, at papunta doon. Pero sa reading natin ay arrowhead yan kung saan papunta doon ang turo niya. Pero sila ay dito lang nagbukas kasi din nila alam yung sign kung paano i-reading. Sa baba niya mga katresyor ay merong 4 na dot, yan o, 1, 2, 3, 4. Actually naka box yan, ibig sabihin yan box yan, di lang nila ginuhit pero binox nila yung mga dot. Saka may tricks yan mga katresyor, mukha din yan, yan yung mata, ito yung isa mata, ito yung bibig, saka yung item daw nasa unahan ng tinitingnan ng mata ito. So saan nakatingin ay doon din sa tinuturo ng arrow, itong pointer na arrow. Tandaan nyo mga katresyor, itong sign dito na butas ay nakapulipot ba yung pagkabutas niya, yan o, yan nakabend, at yung item ay nasa gilid niya, yung item nasa gilid ng nakabend. Mga katresyor, nakabend yan, at ito yung turo. Ito naman yung mukha na nakatingin doon sa unahan.
kung saan mayroong naka-bend na puno ng niyog dyan, yung na nakaikot yung katawan pa, umiikot yung katawan pataas. Ituwid natin doon kung saan nakatingin tong mukha, ay doon talaga ang tuwid niya sa niyog na yun. Malamang nasa paligid ng niyog na yan ang item, kung hindi nasa baba lang niya. Mga galing dito sa bato, mga 35 meters siguro. Tara, puntahan natin doon mga katrisyur. Ganun kahalaga ang pag-reading mga katrisyur. Ito, dadaan tayo sa sukal na daan para lang maibahagi sa inyo ang area na ito. Kaya mahalaga talaga ang reading mga katrisyur sa pag-PTH, kasi sa reading pa lang malalaman nyo na ang area kung saan posible pinaglagyan. Ito yung puno ng niyog mga katrisyur na tinutukoy. I-zoom natin yung camera. Yan nakabend yung katawan niya. Yan, lumang luma na yan mga katrisyur. Kasi mga luma ng punong niyog ang nandito. Alam naman yung punong niyog ay 15 years bago pa lang yan mamunga. So paano pa kung ganyan nakatanda? Yan yan, nakabend yung katawan niya, parang ahas na umiikot. Ganyan mga katrisyur, mahalaga talaga ang pag-reading. Pag na-reading na yung natin yung area doon, tapos dito siya nakatingin kung saan nature lang yung sign nila. Yan nature na puno, wala silang ibang marka. Ganyan sila katindi maglagay mga katrisyur. Dapat sa area talaga ay dapat sa pag-treasure dapat talaga mayroong reader para malaman ang posibleng binaglagyan. Tingnan nyo naman yan, naka ikot yung katawan ng punong niyog niya. Malamang nandyan lang ang dito lang yung pinaglagyan mga katrisyur. Sa reading natin ay dito tatama yung mukha dun. Pag ganito mga katrisyur ay dito ka na locate sa area na ito. Yan nagpaikot yung katawan niya. So sana mga katrisyur ay may natutunan kayo sa video ko pong ito. Sana patuloy kayong sumuporta sa munti kong channel, at sa hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo at i-click nyo rin yung notification bell para magiging updated kayo sa mga bago kong video.
Sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sana marami pa kayong matutunan sa mga bago kong video. Yan lang po. Maraming salamat. Happy treasure hunting sa ating lahat.